Alright! So, yun. Bawat live, bawat topic yata magkakat. Malupit. Okay lang yan. Tuloy lang natin to. Wala naman tayong ginagawa eh. Mamaya pa naman ang ataw. Okay. Tapos na tayo sa teaching. Tama na yung teaching. Malupit talaga yung live natin. Meron tayo, tapos na tayo sa 3 stage. So, punta na tayo sa pang 4 stage. Okay? Present. Shout out para kay Mentor Irish. Ayan, hello kay partner Irish. Okay, meron tayong 82. Yan, 82 viewers na. Present ulit, Master. Yan. Pinagpawisan ako sa ano nito sa internet na to. Okay lang ba kayo dyan? Okay lang kayo, guys? Sorry ano nyo na lang, panoorin nyo na lang to ng palit-ulit. Hindi ko rin inasahan na ganito yung internet ko ngayon. Ano talaga siya? Ganyan talaga siya. My goodness, biglang naghang, tapos nawawala. Ganun talaga. Yung inasahan mo, akala mo andyan, minsan nawawala. Okay, so ayun, tuloy ang buhay. So, punta na tayo sa stage 4. Ayan. Diba kanina, GLLA. Tapos, GLLA stage, learning stage, tapos teaching stage. Okay? Yung next naman is duplication. Duplicate. Ayan. Okay, ganito. Ang duplication po, mag-ingat tayo dito. Okay, ibig sabihin kasi ng duplication, gumawa ka ng, kasi ano tayo leveraging, di ba? Pawala-wala, master. O nga ko yun Ayan. Ang negosyo natin is dapat dumami yung kagaya mo. Di ba positive ka mag-isip? Di ba gusto mong magka-result? Di ba gigil ka sa pagyaman? Di ba gigil ka sa success? Di ba gusto mo talagang magka-result? Di ba gusto mo ng freedom, gusto mo ng car, gusto mo ng house and lot, gusto mo ng makapag-travel. Bago kasi mangyayari yan, mga kapatid, bago yan mangyayari, marami ka pang pagdadaanan. Okay? Since nasa process ka, namnamin mo yung proseso. Since nasa simula ka pa, namnamin mo yung simula. Nasa learning stage ka, namnamin mo yan. Kasi bakit? Pagdating sa duplication, kabahan ka po. Kapag hindi mo sineryoso ang business, ang ma-duplicate ay hindi rin seryoso. Ibig sabihin, kung ikaw mismo sa upline, hindi ka seryoso, do not expect na magkaroon ka ng downline na seryoso kasi ikaw mismo nilaro mo lang ang negosyo. Huwag kang tawag nito, gusto ko po ang result. Wow, galing. Wag sa duplication, napaka-importante na bago dumating ang downlines mo, marami ka nang alam. Bago dumating ang downlines mo, malupit ka na. Bago dumating ang downlines mo, kaya mo na mag-handle ng emotion mo. Bago dumating yung downline mo, kailangan ikaw totally ready na. Physically, emotionally, and mentally ready ka. Why? Kung emotional ka, makapag-create ka ng downline na emotional. Kung hindi ka ready, ang downlines mo makreate, hindi rin ready. Tandaan natin yun. Kasi bakit? Monkey see, monkey do. Ano ang puno, yun ang bunga. Hindi pwede na ang puno santol, ang bunga ay mangga. Santol po yun. Kung ang puno ay mangga, hindi pwedeng ang bunga ay palay. Mangga po yun. So kung ano ka, yun ang magiging downline mo. Kung sino ka ngayon,
Magsalamin ka. Di ba, nandyan ka lang naman sa kondo mo? Andyan ka lang naman sa bahay mo? Andyan ka lang naman kung saan ka ngayon, nasa kwarto mo, nanonood ng live. Magsalamin ka. Tingnan mo yung sarili mo. Yan, duruin mo. Yan na ba yung gusto mong ma-duplicate? Yan na ba yung gusto mong magiging downline? Ang tatamad-tamad? Ang i-emote-emote? Yan na ba yung gusto mong downline? Yan na ba yung gusto mong downline na halos hindi mag-recruit? Yung pa-importante, yan na ba yun? Kasi, ito andahan natin, ang daming gusto magka-resulta, walang ginagawa. Ang daming gustong i-push yung downline, sarili nila, hindi nila ma-push-push. Kung sa Bisaya, i-push-push ba? yung pass, huwag ka mag-expect na magkaroon ng sobrang galing na downline, ikaw mismo apply patai-tai ka. Sorry, ganito ako magsalita kasi ganito lang talaga ako. Sobrang importante sa lahat. Sobrang importante sa lahat. Nasa duplication, mag-ingat ka. Meron nga hindi pa siya ready, gusto na niya, hindi pa siya ready di pa siya ready na maghawak ng downlines. Ang tanong, kailan ka magiging ready? Apply, wala pa kasi akong resulta. Paano ka magkakaresulta kung hindi ka mag-embrace ng responsibility? Tama? Paano ka magkakaresulta kung hindi mo gawin kung anong ginagawa ng apply mo at hindi mo makokopya kung anong ginagawa ng apply mo kung sumasama ka naman doon sa hindi nagka-result. Mas maganda na dikit ka ng dikit sa apply mo, kopyahin mo ng kopyahin anong ginagawa ng apply mo kapag nagpa-meeting, apply mo, pa-meeting ka. Even isa lang downline mo, isa lang full-time mo, kung wala kang full-time, i-meeting mo mga OFW. Kung ang downlines mo international, ipa-meeting mo yan, ubusin mo yung English mo, matuto ka lang sa network. Kasi time will come na kapag na-duplicate ka, kabahan ka po. Kung patay-tay ka, mga downlines mo patay-tay din. Kung emotional ka, hindi mo makontrol emotion mo, yung downlines mo, emotional yan. Mas emotional yan. Pag nagsalamin ka nga, ang makita mo, mukha mo. Ibig sabihin, kung ano ka, reflection yun kung anong meron kang downline. Kung ano ang downline mo, reflection mo yun. May nagtanong sa akin, Master, paano pa-activein yung downline? Ikaw mismo, ma-active ka. Huwag kang mag-expect, magkaroon ka ng downline na active Ikaw mismo, hindi ka nga active Diba? Sobrang mag-ingat ka sa duplication. Dapat totally prepared ka na. Ito pa malupit. Nagkaroon ka ng downline na full-time, isa, dalawa lang, hindi mo mahawak-hawakan, hindi mo mapasunod-sunod kasi ikaw mismo nakikita sa'yo na hindi ka marunong sumunod. O baka karma mo siya na ginagawa mo siya sa upline mo. Yung ginawa mo sa upline mo, gagawin din ng downline mo sa'yo. Kaya kung ayaw mo na gawin sa'yo ng downlines mo, huwag mong gawin sa upline mo. Diba? Sobrang importante ng duplication. Akala ng iba, gusto lang nila, naduduplicate na sila, ganun lang. No, pag-aralan nyo mabuti ang lalim ng duplication. Gusto mong magkaroon ng downline masipag, ikaw as upline, magsipag ka. Hindi yung kung kailan nagiging upline ka, nagkaka-network ka, ikaw pa yung tulog ng tulog. Hindi kung kailan, ikaw na yung malupit ka ng upline, relax ka na, kampante ka na. Ang networks, ups and down. Patibayan dito. Sa business, sa empowered consumerism, matira mayaman. Pag bumitaw ka, di ko alam, mahirap ka. Pag nagtuloy ka, mahirapan ka man. Kami na mga nagtuloy, kami na mga nagstay. Gumanda ang buhay. Lahat ng nag-quit, naghihirap. Okay? So, importante yung duplication. Next. Ano yung una? GLLA. Isa-isahin ko talaga to para matuto kayo. Pangalawa, learning stage or learn. Next is teaching stage. Number 4 is delegate or delegation. Okay. Pag-usapan natin, delegation. Sobrang importante na kapag nag-delegate ka sa downlines mo, tansyado mo ang downline mo. Okay? Yung kaya niya. Upline key.
Marami kasing downline na, upline, hindi ko pa kaya. Pero kung ikaw upline, ikaw nakakalam kung kaya yung hindi. Pangalawa, sa delegation, kung ano yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, i-delegate mo yan. I-delegate mo yan. Parang sa UEI, sa Ultimate Eagle, sa Upward, merong taga-handle ng, may organizer ng BMS, may taga-Zumba, may mga masters, diba? May mga speakers bureau, may taga-handle na ng Q&A. Kumbaga, hindi niya ginawa lahat. Okay, hindi niya ginawa lahat. Dito kasi, importante, bilang upline na nakikita mo ano ang mga skills, ano yung strength ng downline mo at mas i-develop nila yun. Okay? Kasi, kung ano yung strength mo, pag na-develop mo yan, dyan ka magkakaso. Dyan ka yayaman. Dyan gaganda ang network mo. Kaya napaka-importante ng delegation. Okay? Sa delegation, doon mo yan makikita kung yung downlines mo, maano mo ba, tawag nito? Doon mo makikita na yung downline mo, eto yung dapat dito siya. Dapat dito siya. Magaling magtalk. Gawin mo speaker. Magaling sumayaw. O gawin mo leader ng Zumba. Tama? Pwedeng magiging trainer, pwedeng magiging speakers bureau, pwedeng magiging professor. Nasa'yo yan as upline. Kailangan nag-delegate ka. Huwag mong akuin lahat ng galing. Kasi nasa network tayo. Tayo 55. Ibig sabihin sa isang buwan, kaya nyo mag-production ng 55 person. Okay? 55 person. Pag ikaw lang magaling, hindi 5 lang. Yung downlines mo walang alam, asa sa'yo lahat. Lahat, pati OPPs, ikaw. Pati training, ikaw. Gagawa ng chatroom, ikaw. Pag may kausap silang invite, ikaw. Ikaw na lang ikaw. Hindi congrats sa'yo, ang galing mo. Importante yung delegation. Na lahat ng alam mo, huwag mong itago yan. Ipaalam mo yan sa downlines mo. Nagigets? Next topic, multiply. Multiply, ito na yung magpaparami. Ito na yung sinasabi ko. Na kapag marunong ka mag-delegate, dyan dadami downlines mo. Kasi nga, yung skills mo, yung idea mo, na ipasa mo. Okay? Magaling ka sa keeping. Turuan mo yung downline mo paano mag-keep. Hindi yung sinasarili mo. Kailangan yung alam mo na ipasa mo. Para dumami kayo. Kasi bakit? Walang yumaman na mag-isa. Walang yumaman na mag-isa siya at magaling. Karamihan ng yumaman dahil alam nila ang tinatawag na leverage. Ito yung namumultiply na. Sabi ko nga kanina, kung kaya mo mag-recruit ng 5 sa loob ng kung meron kang 10 tinuturuan, pinasa mo sa kanya ano ang alam mo, para ma-multiply, lahat yan marunong. Tig 5, 10, 50, plus 5 ka, ibig sabihin 55 katao. Pwede pumasok na bagong new blood sa network mo. Mag-isa ka lang, ikaw lang magaling, ikaw lang lahat. Ilan ang recruit? Ilan ang pumasok sa'yo sa network mo sa loob ng isang buwan? 5 lang. Sinusolo mo. Masyado mong ginalingan. Okay? So, next topic is network. Ayan. Kapag dumami na, ibig na sabihin nun, may network ka na. Okay? May network ka na. May marunong na dyan, may nag-millionaire circle na dyan, may nag-SE na, may nag-GE na. May mga kumikita na, may mga kaya nang mag-handle din ng network. Ang tawag doon, dumami na. At ang next nun is success. After ng network is success. Isipin mo po, ilang stage to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stage. Nag-uumpisa pa lang. Ano yung sabi kanina? Umpisa, GLLA. GLLA pa nga lang, gusto na ng success. Learning stage pa nga lang, gusto na ng success. Mali. Nagtuturo ka pa nga lang, gusto mo na agad ng resulta. Success agad? Walang ganun. Baka nga minsan, hindi mo pa kayang mag-close deal. Baka nga minsan, hindi mo pa kayang i-present yung business.
Di ba? Bago makarating sa success, kailangan marunong ka munang makinig. Kailangan meron ka munang alam. Kailangan marunong ka munang magturo. Kailangan naduduplicate ka muna. Kailangan nagde-delegate ka muna. At kailangan namumultiply ka. Kailangan may network ka muna. And after niyan, tsaka yung success. Tandaan nyo po, ang daming gusto ng success. Gusto ng resulta. Gusto makuha agad yung pangarap. Wala ngang network. Wala ka pa ngang network. Gusto mo na ng success. Walang network kasi hindi na multiply. Hindi dumami. Hindi dumami kasi bakit hindi nag-delegate? Sinusulo ang alam. Hindi nag-delegate kasi bakit? Hindi na-duplicate eh. Siya lang nang siya. Hindi na-duplicate kasi bakit hindi nagturo? Bakit hindi nagtuturo? Kasi bakit wala mang alam? Bakit walang alam? Kasi hindi nakinig. Di ba? So, importante sa lahat yung pakikinig. Yung multiplication stage sa network and sa success, lahat yun, makukuha mo yun kapag nagawa mo itong ituturo ko ngayon. Okay? So, ano ba yun? Una, pakinote. Doubt. Okay? Alam mo yun, yung ang dami ng member, hanggang ngayon ha. Ay, sorry. Masipa ko. Alam mo yung ano, hanggang ngayon, nagdududa ka pa rin. Kung kikita mo yun, Diyos ko Lord naman, ang dami na nagka-resulta, puro ka pa rin duda. Diba? Alam niyo po, hindi nakakatulong yung duda sa buhay. Halimbawa, may nililigawan ka, duda ka ng duda, sagutin kaya ako nito, hindi. Hanggang saan malaman mo, niligawan na ng iba, sinagot tuloy. Tama? Parang sa pagre-recruit. Recruiting ko kaya to hindi. Parang ayaw naman ito sumali. Dahil hindi mo nilakasan ang loob mo, duda ka ng duda, kaba ka ng kaba, na baka hindi sasali. Naunahan ka ng iba. Tapos sabihin mo, sinulot. I-invite ko sana, hindi mo in-invite eh. Kasi bakit? Nagpapadala ka sa duda mo. Tapos ang drama pa. Invite ko yan. Bakit? Ano yan? Invite na ni ganito. I-invite ko yan eh. Invite mo. Sa utak mo lang yun. Tama? Kapag duda ka ng duda at hindi mo pagdududahan kung ano ang duda mo. Ano ba yung pagdudahan yung duda mo? Yung parang hindi to sasali. Pagdudahan mo yung duda mo. What if sumali? Parang hindi ako magka-result. What if magka-result? Di ba? Parang kayong nagduda pa rin sa negosyo, member na, nagduda pa rin sa negosyo, mas kinarir pa rin ang trabaho kaysa negosyo. Mas nagduda sa negosyo kaysa trabaho niya. Eh, alam niya naman na hindi siya maging successful sa trabaho niya. Di ba? Sobrang, alam niyo po, sa totoo lang, ako sarili ko, nakakatawa yung ganung tao. Meron akong leader. Duda siya ng duda sa empowered consumerism. Duda siya ng duda. Yung kapatid niya, OFW. Siya nandito sa Pilipinas, nagdududa siya. Na baka, niloko lang sila, mga ganyan, etc. Dumating ang COVID-19. Sabi niya, baka naman, master, may pakain sa Global, baka naman may pa-relief goods sa Global. Nagduda ha. Duda yun. Pag dumating ang kagipitan, naalala sa Global. Diba? Alam mo yun, yung kumpanya na pinagdududahan mo, ang dami nang nagiging successful. Isa ako sa mga patunay doon. Hindi man ako kagaya ng success na meron yung iba. Pero sa sahod kong 2,500 pesos nung katulong pa ako, okay, in 20 days, kahapon, kumita ako 200,000 plus 200,000. 217,000 something in 20 days. Kapag hindi ka sanay sa malaking pera, nakakaduda yung kinikita ko. Sa kagaya ko, tomboy pa ako. Kung ikaw lalaki kang straight, babae kang straight, mas may magtiwala sa'yo. Kasi sanay kami sa discrimination or marami kaming diskriminasyon. Okay?
Kung isipin mo, kung sa amin nagtiwala, mas magtiwala sa'yo, tanggalin mo yung duda mo. Alam mo, nakakaduda ngayon, yung trabaho mo. Alam nyo naman. Alam mo naman ha, COVID-19 ngayon. Hindi lang Pilipinas ang may problema, kundi buong mundo problema ang COVID-19. Ito malupit. Hindi ka pa ba magseryoso dito sa business? Yung trabaho mo, kapag nawalan ng trabaho yung amo mo, mawalan ka din ng trabaho. Hindi ba mas nakakaduda yung trabaho mo kaysa business? COVID-19, lockdown, naka-ECQ si Pilipinas, but still, tuloy ang income. Bakit? Internet, online. Diba, nag-go-online lang. Pasa ang code, bili through online. Diba? Bili through online. Pasa ang code through online, encode through online, income through online. Within 5 minutes, makuha mo ng income mo. O isipin mo naman yun. Isa trabaho mo. Sa pilitan mo pa, boss, ipadala mo na sa Pilipinas, boss. Kailangan ko na, boss. Kailangan ng pamilya ko, boss. Ganito, ganyan. Uy, close ang bangko. Wala ka magawa. Ikahit open yung bangko pag sinabi ng amo mo. Hindi maipadala kasi sinabi ng amo mo. Kasi bakit? Hawak ka nila sa liig. Kumawala ka dyan. Seryosohin mo to. Baka itong opportunity na to na pinagdududahan mo, ito pala magpapabago ng buhay mo. Inuunahan mo lang ng duda. Tama? Okay. Next. Fear. Takot. Pangalawang topic takot silang gawin ang business kasi wala silang alam. Natatawa na naman ho ako dito. Kasi bakit? Katulong ho ako. Anong alam ko dito? Saan ba nanggagaling yung mga pinagsasabi ko ngayon? Sa topic natin kanina, sa learning. Okay? Hindi ako pwedeng magturo dito nang hindi ko to alam ang mga sinasabi ko. Hindi ako pwedeng magturo dito nang hindi ko experience yung mga sinasabi ko. Okay? Ngayon, kung takot ka na gawin to dahil hindi mo to alam, ang tawag to fear of ano? Kung takot ka na gawin to kasi hindi mo to alam, bakit nagawa namin? Kaya nga, merong training na habang OFW ka, gawin mo to, sabi ng apply mo, gawin mo to, gawin mo yan, mag-enroll ka sa Elite, mag-enroll ka sa Academy, etc., etc. Kasi bakit? Tinuturuan ka. Paano ka ba may matutunan kung inuunahan mo na yung sarili mo na hindi mo talaga to alam? At kapag tinuruan ka, umiiwas ka. Alam niyo po, ang daming mga applies nyo na nandito sa Pilipinas na willing turuan kayo. But the question is, sumunod ka ba? Hindi naman kasi ako magkakaresulta. Inuunahan mo kasi. Ginajudge mo yung sarili mo na wala kang alam. Bakit kami? Pagtapos ba ng pag-aaral, pinasok agad networking? May kurso bang networking? Wala naman eh. Inaral lang. Sabi ko nga kanina, pag alam mo ang isang bagay, kahit saan ka dalhin, kaya mo itong gawin. Hindi may upline ka, wala. Kaya mo itong gawin. Hindi ko yan alam kasi yung upline ko, pinabayaan naman ako. Pinabayaan ka ng upline mo or ginay ko, tinuruan ka ng upline mo, kaya mo magiging successful kapag alam mo ang negosyo. Hindi mo pwedeng sisihin ang upline mo bakit hindi ka nag-result. Hindi mo pwedeng sisihin ang upline mo kung bakit wala kang alam. The moment nag-join ka, be thankful na invite ka ng upline mo. Sa dami ng tao sa mundo, isa ka sa mga na-invite. Ang magpapayaman sa'yo, hindi yung wala kang alam or hindi ang upline mo. Ikaw. Gets? Huwag kang matakot na hindi mo to alam kasi kami hindi rin namin to alam. Kaya lang kung dito din naman pwedeng magiging successful, alamin mo to. Inalam mo nga yung pagtatrabaho, amo mo ang magbibenepisyo eh. Tama? Nag-take ka nga ng risk eh. Kahit hindi mo alam ano ang trabaho mo pagdating sa ibang bansa. Anong ginawa mo? Pilit mo kasi bakit? Because of the sahod. Yung salary mo. Diba? Dahil sa salary. Kasi para sa pamilya. Ito para din naman sa pamilya.
Next ng fear of the ano? Fear of failure. Takot mag-fail. Ayokong gawin yan, baka mag-fail ako. Para ka naman di nag-fail sa buhay. Tumakbo ka nga dati, nadapa ka, ang tawag doon failure. Niligawan ka, binasted ka, ang tawag doon failure. Di ba? Kaya lang ang tao kasi takot na gawin yung negosyo. Takot mag-fail kasi bakit? Sa school pa lang, naka-mindset na tayo. Yung program sa school. Alam mo yun, yung kapag nag-fail ka or pag mali, pinipiti ka ng stick, pinapagalitan ka, pinapatayo ka ng teacher, hindi ka upo hanggat di mo masagot. Kaya, sanay tayo sa ganun. Pero tandaan natin, dito sa business, kapag nag-fail ka, good news, part yan ng success. Failure is part of success. Hindi ibig sabihin na nag-fail ka, hindi ka na magiging successful. No, failure ang magiging lesson, ay magbibigay sa'yo ng lesson. Paano bumangon? Kaya may word na pagbangon ay at word na pagdapa. Kasi pag nabadapa ka, pwede kang bumangon. Tama? Di ba? Kaya ka nadapa kasi merong pagbangon. Ngayon kung nag-fail ka, walang taong nadapa, gumulong pa ng gumulong at nagiyak. Walang ganun. Lahat ng nadapa, tumingin agad. May tao ba? Bangon agad yan. Kasi nakakahiya. Same sa success. Pag nag-fail ka, bangon agad. Hindi yung ayaw kasi sumali ng ano. Nako. Yari tayo dyan. Di ba? Kapag nag-fail, okay lang. Part ng success yan. Pag nag-fail ka, huwag ka umiyak. Pag nag-fail ka, huwag ka mag-emote. Bangon lang ng bangon. Pag nag-fail, bangon. Mag-fail, bangon. Fail, bangon. Diba? Ang bata ngayon, wala pang muwangin sa mundo pag nadapa nga eh. Bangon nga yan eh. Iiyak ng konti yan. Tapos maya-maya, bangon, okay na siya ulit. Masaya na ulit. Next. Fear of rejection. Takot ma-reject. Di ba? Ayaw gawin ang negosyo, baka kasi i-reject ako ng invite ko. Hindi mo pa nga ginawa eh. Takot ka na agad. Parang ano, yung sinasabing mumo. Maraming tao, takot sa madilim. Especially kapag babae. Takot sa madilim maglakad. Kasi bakit? Ang iniisip, iba. Baka may aswang. Hindi naman nakakita ng aswang. Baka may engkanto, hindi naman nakita ng engkanto. Di ba? Huwag ka takot ma-reject. Kasi ang negosyo natin, this is a rejection business. Normal na ma-reject ka. Nanligaw ka, na-reject ka din. Nahingi ka sa mama mo ng 20, hindi ka rin binigyan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, may perang nanay mo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, binibigay yung gusto mo. Kalimitan na naman nag-aim global, ang mga nag-aim global mahirap eh. Kaya sila nag-aim global kasi, kaya nila ginagawa yung empowered consumerism kasi ito yung nakikita nila, ako din gano'n din. Ito yung nakikita ko na magpapaangat sa buhay namin. So okay lang ma-reject. Pakialam ko ba? Ayaw mo? Hindi, wag. Next ako. Ayaw mo? Offer ko sa'yo? Hindi, wag. Ang tinanggihan mo, hindi naman ako eh. Ang tinanggayan mo, yung opportunity na pwede kang mag-for good. Ang opportunity na pwedeng magbago buhay mo, ang opportunity na pwede mo makasama ang mga anak mo, ang opportunity na pwede mo mabuo ang pamilya mo ulit, na hindi mo na kailangang mag-abroad. Yun ang mindset ko. Ang mindset kasi ng tao, feeling nila sila yung tinanggihan. Ano, importante ka? Hindi ka no. Ang i-offer mo negosyo, kapag tinanggihan ka, tinanggihan nila negosyo, hindi ikaw. Okay? Pag na-reject, okay, iyak. Okay? Next. Saan ka pa takot? Takot sa pamilya. Takot sa pamilya kasi baka pagalitan ng nanay na sumali sa business. Pagalitan ng asawa, sumali sa business. Baka hiwalayan ng jowa kasi sumali sa business. Alam niyo po, para sa akin, lalo na kung OFW ka ngayon, nanonood ka, ito
Pag nagalit sa'yo, or pag takot ka sa pamilya mo, asawa mo man yan, jowa mo man yan, or magulang mo man yan, ayaw nila sa negosyo. Tandaan mo, kung ikaw hanggang ngayon wala kang ipon, kung ikaw hanggang ngayon, ikaw pa rin ang breadwinner sa family mo, gawin mo to. Ikaw ang kumita ng pera, ikaw ang may karapatan gumastos ng pera. Huwag niyong turuan ang pamilya niyo sa Pilipinas magiging tamad. Okay? Ano yung tamad? Huwag niyo silang turuan magiging tamad na umaasa na lang sa padala mo. Minsan, kailangan nilang magutom para matutong maghanap ng pagkain. Minsan, kailangan nilang mapagod para matutong magpahinga. Okay? Pinaka-importante sa lahat na kailangan nilang matutong magutom para maghanap sila ng makain. Kasi ang tao, pag gutom yan, maghahanap at maghanap ng pagkain yan. Pero kung ikaw, kunting kilos lang nila, subo ka kagad, kunting ano, subo agad, kunting ano, bigay agad. Di nila alam, ang kinakain mo dyan, kubos na lang. Di nila alam, kapi-kapi ka na lang. Di nila alam, utang-uta ka na sa itlog, utang-uta ka na sa manok. Di nila alam na pawis ka na puyat ka na. Tapos yung kinikita mo, wala kang ipon, wala kang negosyo. Ano, hanggang kailan ka sa abroad? Kung magpapadala ka sa takot mo sa family mo, kung magpapadala ka sa takot mo sa jowa mo, magpapadala ka sa takot ng asawa mo. Especially kung ikaw babae ka at yung asawa mong lalaki nandito sa Pilipinas nag-aalaga ng anak mo, baliktad. Di ba sa pamilya, dapat ang naghahanap buhay lalaki? O bakit babae ang nag-ibang bansa para buhayin ng pamilya? Kung ikaw, single mom, tandaan mo to. Abangan dyan kasi hayaan na yung anak mo lumaki sa picture, lumaki sa video call, yung I love you mo, hindi mo mayakap, yung I love you mo, hindi mo mahalikan. Ang layo nun, hahalikan mo, cellphone. Tapos mag-post, quality time with my kids. Quality time? Paano nagiging quality yun? Ang layo mo. Kung matakot sa pamilya mo, gawin mo to. Gawin mo to, seryosoin mo. Pag ikaw nagkaresulta, lahat ng meron ka, bibigay mo rin yan sa pamilya mo. Pamilya mo ang unang magbibenepisyo sa lahat ng hirap mo. Ikaw nag-sacrifice dyan, todo mo na yung sakripisyo. Itodo mo na yung sakripisyo kasi bakit? Yung sakripisyo na yan, yan ang magiging dahilan para makasama mo ang pamilya mo. Nag-sacrifice ka na lang din naman na hindi mo sila kasama, isabay mo yung negosyo. Kasi pag hindi ka nagde-negosyo, tandaan mo, pag uwi mo ng Pilipinas, magkano lang ang dala mong pera, kasi lagi ka nagpapadala, kung ano man yung natira, pag naubos na yung natira na yan, babalik ka ng ibang bansa. Malayo ulit sa anak mo, malayo ulit sa asawa mo, malayo ulit sa magulang mo. Hanggang kailan ganyan ang routine mo. Mag-apply, magtatrabaho, magpapadala, uwi, ubusin ang pera, mag-a-apply, magtatrabaho, magpapadala ng pera, pag uwi, ubusin ang pera. Diba? Ganun siya. Kaya huwag ka matakot sa pamilya mo. Huwag ka matakot. Ayaw po kasi ng asawa ko na sumali ako dito. Para sa akin. Hindi asawa mo magdesisyon kung gawin mo to o hindi. Ikaw ang magdesisyon kasi ikaw ang kumita. Ikaw ang nagpuyat, ikaw ang nagpagod, ikaw ang nagkuskus ng duro, ikaw ang nagutom, ikaw ang nasakripisyo, ikaw ang nagbibigay sa kanila. So dapat ikaw ang masunod at hindi sila. Mag-decide ka ngayon. Amen. Okay, next. Meron pa ganito sa mga full-timer. Okay? Sa mga full-timer, ito. Takot magutom. Alam niyo po, mga OFW nga eh. Laging gutom niya. Malayo pa sa pamilya niya. Sa mga full-time dyan na nanonood, meron tayong 251 viewers. Sa mga full-time dyan na mga nanonood, huwag na kayong mag-inarte. Ibigay niyo na yung todo niyo. Kasi kung sino ang mas magka-result talaga, dapat ikaw na full-time. Okay? Ikaw na 24 oras, kaya mo mag-network. Huwag ka matakot magutom. Takot magutom, takot magpuyat, takot pagtawanan. Alam niyo po sa totoo lang. Hindi naman nakakatakot yan. Kasi dati naman experience mo na din magutom. Hindi lang naman niya yung panahon na nagutom ka. So para hindi ka magutom, hataw ka. Para hindi ka magutom, magpalaki ka ng network. Para hindi ka magutom, seryosoin mo yung business.
Okay? Lalo na yung mga yung mga may nagsusupport. Huwag mong tagalan dyan sa comfort zone kasi walang nag-grow na nasa comfort. Walang nag-grow na nasa comfort. Kalimitan ng mga nagkaresulta. Ito sa experience ko na lang. Bakit kami nagkaresulta? Kasi gutom kami. Bakit kami nagkaresulta? Kasi wala kaming alam. Bakit kami nagkaresulta? Kasi wala kami sa comfort. Walang nag-support sa amin. Pag nagutom kami, pag di kami humataw nung kami nagsisimula, pag hindi kami humataw, wala kaming kakainin. So, anong choice namin? Hataw. Ang mga bagong full-time na ngayon, ang aarte. Kumain lang ng noodles, ang dami ng post sa Facebook. Ang dami ng reklamo. Kumain lang ng sardinas, iba na yung, grabe. Reklamador agad. Kami na dati, magkakasama kami ang apply ko sa apply na Harold, gutom kami lagi. Kung walang recruit, wala kami makain. So, anong gagawin? Recruit. Diba? Ngayon, mainitan lang ng konti, reklamo na agad. Huwag ka matakot magutom, huwag ka matakot mapuyat, kasi ngayon lang yan. At kapag sinabi mo ngayon lang yan, kailangan ngayon lang talaga yan. Patunayan mo talaga. Diba? Tapos na tayo sa fear. Daming natatawa. Fear, okay. Pangatlong topic. Pasensya na guys, medyo masakit ako magsalita. Pero, tandaan nyo yung mga sinasabi ko. Para yan sa inyo lahat. Lalo na sa mga nag-uumpisa. Okay? Tapos, Bisaya, manggug ko mong gaya ko mo, istorya. Okay. Topic number 3. Punta tayo sa attitude. Ayan. Eto, marami tayong pag-uusapan dito. Hanggang anong oras ba ako dito sa live? Ayun, na-topic ko na dito yung GLLA, yung kanina. Next na lang, humility. Ayan. Isa sa mga ugali ng tao. Ugali mo, na ikaw nanonood ngayon, kailangan humble ka lang. Hindi yung kumita ka na ng 10,000, akala mo naman sino ka na. Kumita ka lang ng 10,000, 20,000, akala mo sino ka na, humble lang. Kasi baka mamaya yung income mo, tax lang yan ng iba. Diba? Tax lang yan na mga kinikita ng iba. Relax. Kailangan yung paa nasa lupa pa rin. Relax lang. Kung merong mga nagka-result, kupihin mo agad mga ginagawa nila. Magtanong ka agad. Ano bang ginagawa? Ba't marami ko yung pain? Ang ginagawa? Ba't ka kumita? Tanong agad. Diba? Wag yung kala mo sinong maangas. Wala na pa namang napatunayan. Humble lang. Kasi sa network, kailangan dito, pag humble kang tao, mga downlines mo humble din. Pero pag mayabang ka, mga downlines mo magiging mayabang din. Grupo kayo ng mga mayabang. Diba? Next, acne attitude. Yung feeling mo, alam mo na lahat. Ito, ulit-ulit to sinasabi. Bawat mga training, yung acne, lagi pa ulit-ulit yung sinasabi. Acne, A-K-N-Y, ibig sabihin, alam ko na yan. Feeling mo, alam mo na lahat. Ang tunay na may alam, may resulta. Tandaan mo yan. Wala sa forma-forma yan. Kahit magaling ka pumorma, kung wala kang resulta, nga ka. Hindi mo mapasunod ang downline mo sa forma. Hindi mo mapasunod ang downline mo sa pa-cute. Hindi mo mapasunod ang downline mo dahil maganda ka o gwapo ka. Mapasunod mo sila kasi may resulta ka. Kasi humble kang tao. Tama? Huwag feeling alam na lahat. Ulitin ko, ang taong tunay na may alam, may resulta. Hanggat wala ka pang resulta, please lang, mag-training ka. Please lang, sumunod ka. Please lang, gawin mo yung part mo. Huwag piling alam mo na lahat. Next. Part ng attitude. Ang attitude ay 80% attitude at 20% skills. Ibig sabihin, yung galing mo, 20% lang yan. Kung magaling ka. Ang daming nagiging successful na patay-tay lang ang ginagawa. Parang wala-wala lang, sabay-sabay lang. Kasi marunong makikisama. Ang tawag doon 80% attitude. Yung skills, yung galing mo, kahit gaano ka kagaling, magaling ka mag-direct, magaling ka mag-keep. Pag sablay ugali mo, pag magaspang kang tao, babagsak ka pa din. Tama? Hindi mo sila
ma-guide kapag masyado mong pinapairal yung galing mo. Kasi yung galing, pwede mo yung makopya sa downlines mo. Yung galing, pwede mo yung makopya sa upline mo. Yung galing, pwede mo yung makopya sa crosslines o sa kaninong grupo. Pero yung attitude, ikaw yun mismo. So, pinaka-importante, sa 100%, 80% attitude and 20% skills. Okay? Next, ano pa? Part ng attitude. Yes, upline attitude. Okay? Sabi ko nga kanina, ang daming gusto magka-resulta, pero pag may sinabi yung upline na gawin to, gawin yan, ang daming sagot. Ang daming sagot. May sagot agad, may ganito agad. Ang dami agad mga rasones sa buhay. Pwede namang yes, upline na lang agad. O partner, gawin mo to. Yes, upline! Yes, agad. Oo, agad. Kaya nga, andyan yung upline mo para i-guide ka. Diba? Ang daming ganito. Tawag nito, ang daming gustong magka-result, pero ayaw sumunod sa upline. Ang dami din na, ito, share ko sa grupo ko. May mga leaders ako, mga kumikita. Laki ng mga kinikita nila. Kaya lang, pagdating sa recognition, ayaw pa magpa-recognize. Posting na nga lang, ayaw pa mag-yes upline. Diba? Gusto na i-guide. Tapos pag may magpa-recognize pa nga lang, ang sinabi ko lang magpa-recognize, hindi magawa ang pagpa-recognize. Yes upline ba yun? No. Hindi ka nag-yes upline. Pag recognize ka ba para ba sa upline mo? No, para yan sa'yo. Para kapag lumaki ang grupo mo, makita ng downline mo na nare-recognize ka, ibig sabihin, wow, kumikita pala upline ko. Kung hindi ka nakikita na nare-recognize, kumikita ka ba? Mukhang scammer ka. Kailangan nakikita ka sa part yun ng sistema. Yung kailangan, ngurin ka pa ng upline mo, gawin mo to downline, gawin mo to. Diyos ko, Lord, huwag tayo pa VIP. Hindi bagay. Hindi pa tayo mayaman. Okay po? Yes, upline lang. Next, cooperation. Ayan, sa grupo. Kasama yun sa attitude yung makipag-cooperate ka. Huwag kang umasa na yung downlines mo makipag-cooperate kung ikaw mismo as upline, hindi ka nakipag-cooperate sa upline mo. Cooperate sa group. Pag may meeting, ikaw dapat nangunguna. Pag may training, ikaw dapat nangunguna. Diba? Pag sinabing dapat active yung chatroom, dapat ikaw mismo active yung chatroom. Diba? Ang sipag ni Queen April, ang daming minention ng mga leaders. Okay, next. Isa sa mga ugali ng tao kaya bumagsak. Hi kay Chef Joanna. Isa sa mga ugali ng tao kaya bumagsak kasi reklamador. Sa business, bawal na bawal ang reklamador. Okay? Pinagbabawal talaga ang reklamador. Kasi ang ugaling reklamador, yan ay ugaling mahirap. So kapag reklamador ka hanggang ngayon, ano ba yan? Ang init. Ano ba yan? Nagugutom na naman ako. Ano ba yan? Ang baho. Hindi maglinis ka. Baho pala eh. Diba? Ang init. Hindi mag-electric fan ka. Magpa-aircon ka. Huwag reklamador. Puro ka reklamo. Kaya tuloy, hindi gumanda buhay mo. Reklamador ka eh. Diba? Ano ba yan ang COVID hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala. Hindi lumabas ka, tingnan natin. Huwag tayong reklamador. Ano ba yan? Ito lang ba binibigay ng upline ko? Ito lang ba yung bigas? Buti nga binigyan ka. Yung iba nga di nabigyan. Ano ba yan? Ang sikip naman dito sabi, di magpayaman ka na mas mabilis para kumuha ka ng sarili mong bahay. Ano ba yan? Ang gulo naman dito sabi, hindi, bilisan mo ang pagyaman mo para hindi mo kasama yung mga kasama mo ngayon. Para gumanda na agad buhay mo. Di ba? Ang solusyon naman dyan nasa iyo eh. Wala, hindi yung solusyon na nasa kasama mo. Ano ba yan? Ba't lagi akong inubusan ng pagkain? Gumising ka kasi maaga para kasama ka sa pagkain. Ang solusyon nasa iyo. Ano ba yan? Ba't hanggang ngayon hindi pa rin ako kumita? Hindi umataw ka. Tamad mo kasi. Ano ba yan? Laki na ng eye bag ko. Reklamo na nga reklamo.
magreklamo sa akin. Magpayaman ka, ipaayos mo na ibag mo. Ngayon lang naman yan. Sorry sa mga words, pero kailangan nyo makorek. Kaya nyo matuto. Sobrang daming reklamo sa buhay, kaya tuloy, lalo kang naghihirap. Okay? Ano ba yan? Hindi man lang kami, di ba, tayo naman mga in global, hindi tayo, mga nasa empowered consumerism, hindi tayo sinali sa sa DSWD. Ang daming nagre-reklamo, hindi sila binigyan ng sa DSWD. Diyos ko naman. Kahit nasa bahay tayo, pwede tayong kumita, ibigay na lang doon sa taong mas nangangailangan. Huwag reklamo. Ang importante, wala kang virus. Ang importante, buhay ka. Ang importante, pagka umaga, gising ka. Pagka hapon, gising ka. After mo humataw, gising ka. Ang importante, nakakausap mo pa rin pamilya mo, nakikita mo pa rin downlines mo. Ang importante, andyan pa rin ang negosyo mo. Ang importante, andyan ka araw-araw, patuloy pa rin na humihinga para ipagpatuloy ang mga pangarap. Be thankful, wag reklamador. Ano ba naman yan? Dito ganyan, yung mga mayor sa amin, hayaan nyo na yung mayor. Huwag na natin isisi sa gobyerno yung ano nangyari sa buhay natin ngayon, yung sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Magpayaman ka para hindi ka isa sa mga taong nagre-reklamo sa gobyerno. Kaya lang naman yan nagre-reklamo. Tingnan mo, ilan yung reklamador? Anong mas maraming reklamador? Mahirap, mayaman. Mahirap. Kaya sila nagreklamo kasi wala sila. So, humataw ka para magkaroon ka ng resulta para hindi ka magiging reklamador. Okay? Next, last. Attitude ng tao. Tamad. Diba? Alam mo yun yung excuse me. Alam mo yung gusto magka-resulta pero tulog ng tulog. Diyos ko Lord. Marimar. Natatawa ako. Kami po, nung nagsimula kami, grabe. Pagtamad ka, umahanda kami dati, kasama ko sa bahay yun sila Patrick, nung magkasama pa kami. Pagtulog, pinipicturan yan, tapos sinesend namin sa GC namin. Oh, alam na, pagdating ng katapusan, kung sinong walang resulta, kung sinong walang pay, sinong walang income. Puro kasi tulog. Ganon. Di ba? Kapag tatamad-tamad ka, huwag ka naman mag-expect na result. Kapal naman ang mukha mo kung gusto mo magka-resulta, tapos ang tamad mo. Tapos sisihin mo, apply mo. Apply mo, nag-check-in na. Apply mo, may bahay na. Apply mo, may kotse na. Ikaw wala pa rin. Si apply, na ano lang namin yan kasi may pay ng downline. Akala mo noon, magre-reklamo. Akala mo noon, laki-laki ng production. Akala mo noon, laki na iambag. Alam mo, ma-inspire ka na lang. Huwag ka na lang magiging tamad. Diba? Magsipag. Ang daming nagtatanong, nagbe-message, Master, bakit ba marami kayong pain? Master, bakit ganito? Lahat ng advice na sa'yo na. Tama na yung upline mo. Nasa Ultimate Eagle tayo. Same tayo ng sistemang ginagalawan. Walang mali sa'yo, walang mali sa amin. Sa ugali mo lang. Tamad ka lang. Huwag na tamad-tamad. Okay po. Last. Sa part ng attitude. Inggitero, inggitera. Huwag ka mainggit. Kung ang iba nagka-resulta, may inspired, huwag ka mainggit. Huwag ka mainggit. Okay? Gawin mo kung anong ginagawa ng mga taong nagiging successful and you will be successful. Hindi mo kailangan pag nagiging successful, hatakin mo pa siya pababa. Dapat nga ikaw magpahatak para umangat ka din. Pag may nagiging successful, be thankful kasi ikaw na ang next. Naintindihan po. Huwag mainggit. Sabi ko nga sa post ko sa timeline, ang taong inggit ang nasa puso. Ano yun? Ang taong inggit ang nasa puso, kailanman yan ay hindi magtagumpay sa buhay. Kasi bakit? Inggit ang meron. Haba na yata ng topic ko. Nasa attitude pa lang ako. Tapos na tayo sa attitude. Punta tayo sa pang-apat na topic. Belief. Paniniwala.
Unang-una, dapat may tiwala ka sa upline mo. Ang dami mga downlines, feeling nila mas magaling pa sila sa upline nila. Kaya yan upline mo, ibig sabihin nauna yan sa'yo. Kaya yan nauna sa'yo, kasi upline mo siya. Okay? May alam yan na hindi mo alam. May alam ka din naman na hindi alam ng upline mo. Pero tandaan mo, follow and respect your upline. Okay? Follow, respect, and believe your upline. Okay? Kasi sa daming taong kakilala niyan, ikaw ang in-invite. Sa daming taong kakilala niyan, ikaw pa yung naimbitahan. Diba? Tapos hindi mo yung respeto. Diba? Tapos hindi mo sundin. Buti nga, naimbitahan ka eh. Diba? Ang dami kasi yung mga distributor ngayon, ang gagaling. Wala namang mapatunayan. Chill lang. Hindi porket nag-training ka, nag-result ka na, no. Hindi porket may alam ka na, mag-result ka na, no. Kailangan mo pa rin ang upline mo. Kasi ang upline mo successful, ikaw hindi. Yung what if master, yung upline ko hindi siya successful. Hindi ko siya susundin. Sundin mo pa din. Ang upline ay upline. Wala ka ngayon kung nasaan ka man kung hindi dahil sa upline mo. Ulitin ko, follow, respect, and believe your upline. Kailangan yung tiwala mo sa upline mo. 100%. May tiwala nga siya sa'yo na sinama ka niya sa pangarap eh. Di ba? Saan pa? Sa downlines. Kung upline ka, yung downline mo, downline na nga, huwag mo nang malitin. Huwag mo nang apak-apakan, huwag mo nang utos-utusan lang. Hindi mo naman yung pinapasahuran eh. Kumikita yan, depende sa hataw niya. Kung anong hataw niya, sa kanya yun. Huwag yung kung ano na pinag-uutos, downline eh. Pagkit upline ka. Huwag ganun. Respeto mo din ang downline mo. Hindi pagkit upline ka, ikaw lang respeto. Kailangan, pantay lang. Respeto mo din downline. Okay? Pakinggan din ang downline. Pakinggan din ang downline kasi may alam din yan na hindi mo alam. May galing yan na hindi mo galing. May kakayahan yan na hindi mo din kakayahan. Bigayan ba? Okay? Ano pa? Sa crosslines. Ito mga nanonood ngayon, hindi naman tayo lahat magkalig. Diba? Hindi naman lahat tayo mag-upline downline. Madaming crosslines. Ngayon, kapag may sarili kang mundo, parang ako, example ko na lang. Kung wala, kasi offliner ako, kung wala ang online marketing, kaila upline Sunny Boy, kikita ako kaya ngayon ng malaki? Malamang hindi. Anong ginawa? Nungopia ang ginagawa ng crosslines. Pasalamat ako merong online, may Facebook marketing. Na kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. Because of Facebook marketing, online. Ganon ka-importante ang crossline. Na hindi porket crossline mo yan, wala kang pakialam dyan. May maitulong yan sa buhay mo. It's either mapalaki ang network mo, mabigyan ka ng advice, ganon ka din sa kanila. Ganon lang, bigayan. Saan pa? Sa product. Okay? Dapat ginagamit mo product ng empowered consumerism. Effective kaya tong C24? Para namang hindi. Nanginginig ka na kasi hindi ka naman umiinom. Puro ka benta-benta na. Tama kaya tong complete? Gaganda kaya ang tuloy naman. Okay? Nakakaputi kaya tong sabon? Subukan mo kaya. Matatanggal kaya yung stretch mark ko nitong coffee scrub? Paano matanggal kung hindi mo ginagawa? Di ba? Gamitin mo. Babango kaya hininga ko sa toothpaste? Hindi nga nagtutoothbrush. Ay, joke lang. Gamitin mo. Okay? Hindi mo kasi tawag nito, hindi mo malaman na maganda kung hindi mo siya gagawin. Hindi mo siya gagamitin. Okay? Saan pa? Sa company. Dapat 100% ang belief mo sa company. Kasi bakit?